Hello mga kakampo! On this episode, isasama namin kayo sa isang kakaibang walking tour dito sa ibabaw ng San Juanico Bridge. And before we formally start our journey, please make sure to like, share, and subscribe to our channel for more of our upcoming episodes. Tara na! A little bit of history mga kakampo. Before Pangil Bay Bridge or the Cebu-Cordova Link Expressway, and even way before the Candaba Viaduct at the North Luzon Expressway, naitayo na ang San Juanico Bridge. This was once the longest bridge in the Philippines for the longest time. And isa din ito sa pinakamahabang tulay na tumatawid sa pagitan ng dalawang isla. So imagine niyo hindi ilog itong nasa gitna ng tulay na ito. Dagat na ito mga kakampo. And at this point, pinag-uusapan na namin ng mga kasama ko kung kaya ba naming tawirin ang San Juanico Bridge. Sapagkat sa kabilang dulo nito, summer na siya. We are coming from the Tacloban side, that is the latest side of the bridge, and medyo bored kami at nung araw na to, no? Medyo pauwi na kasi kami ng Manila, so naisip namin kung gaano katagal tatawirin yan at kung kakayanin ba namin umakyat sa tulay. And the rest is history. Ayun, we agreed na lakarin na lang sa ang gilid ng tulay. And hindi naman kami nagsisi. At along the way, ayan, may mga selfie kami dyan, selfie pictures and video. At malakas ang hangin, hindi kayo mapapagod actually. Malilibang talaga kayo sa ganda ng view. Oh, ayan. So, pasensya na. Medyo makulit kami dyan. Tumawid pa kami. Kasi gusto namin makita itong cute na kapilya. Parang maliit na simbahan dito sa isa sa mga paanan ng tulay. Kung alam nyo yung pangalan ng simbahan na to, please feel free to comment mga kakampo. So kung trip nyo rin na tumawid at umakyat dito sa San Juanico Bridge, actually hindi naman bawal sa pagkakaalam namin kasi hindi ito yung first time na dumaan kami dito. May mga nagja-jogging talaga dito, no? Mga runners talaga, and maganda talagang breathing exercise yung malakas na hangin na sasalubong sa'yo dito. Ang alam kong bawal is yung bumaba nung sasakyan doon sa gitna, dito sa may mismong bakal na structure, yung kanilang steel bridge structure sa gitna, yung iconic na spot dito sa tulay na to. So hindi siya pwede kasi magkukos siya ng traffic at baka maka-aksidente pa kasi mahaba ito at mabilis din ang takbo ng mga sasakyan. Kaya yan, pwede maglakad sa gilid. Kung may sasakyan kayo, meron namang parking on both ends doon sa kanilang park. Meron dyan sa may pinagbabaan namin ng van. Kaya ngayon kanina inabangan namin kung nakatawid na yung van kasi sasakay na kami pabalik ng Leyte pagbaba namin doon sa may Samar pag tapos namin maglakad. Okay, konting selfie din pag may time para lang makita nyo kung gaano kalakas yung hangin dito at sakto naman medyo makulimlim yung panahon kaya hindi mainit maglakad. Mga around 1:30 to 2:30 ito ng hapon kaya hindi na masyadong mainit. Makikita nyo naman dito, napansin nyo na merong mga LED lights dito sa mga pillars ng tulay. Nandito na kami malapit sa mismong main structure, yung arco na steel
ng tulay. Ang purpose niyan actually, yung mga ilaw na nakita nyo kanina is para sa aesthetics, no? Kasi binubuksan nila ang ilaw ng tulay pag dating ng sunset. At I'm not sure kung magdamag, pero maganda itong lighting ng tulay na ito pag gabi. Iba-iba yung kulay niya and very aesthetic. More history pa mga kakampo. So sinimulan gawin ang San Juanico Bridge way back 1969 through the Development Assistance ng Japan, yung JICA. And that is panahon pa ni Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. So natapos ang bridge, it was opened 1973. At ito ay merong haba na 2,164 meters. Bale, that's about 7,100 feet. At ang mga steel span naman ito, yung kanilang primary span, itong nilalakaran natin na mga trusses, ay nagsusukat ng around 630 feet. So, 192 meters yung taas na yan na natatanaw natin. Picture tayo, be. Yan, pangiti-ngiti lang tayo dyan, pero medyo hinihingal na tayo. So, naisip ko na nga lang i-justify itong ginagawa natin na parang ginagaya lang natin yung mga nagte-training na mga runners. So, anyway, additional facts ulit, mga kakampo. Itong dagat na nasa ilalim ng tulay na ito ay ang San Juanico Strait. O, diba? Nakaka-inspire tong mga runners natin ng mga locals dito sa kabilang side. So, kaya itinawag na tulay ng San Juanico nga ito kasi nga ang pangalan ng strait or yung dagat na pinaglatagan nito is yung San Juanico Strait. At again, ang pinaka-purpose nito ay pagdugtungin ang dalawang probinsya na nasa hilaga, yung Samar, and yung nasa ibaba, yung Leyte. So, dati, ferry pa yata ang ginagamit dito, no? Wala pang roro ng mga panahon na yun, pero yun lang talaga ang paraan para tumawid dito sa dalawang isla. So, napakalaking tulong ang nagawa nitong tulay na ito. At masasabi kong ito rin ang nagbigay daan at nagbigay ng ideya na posibleng pagdugtungin ang mga magkakalapit na probinsya kahit na pinaghihiwalay sila ng dagat sa pamamagitan ng ganitong mahaba at malalaking tulay. So isipin nyo, no, from the 1970s hanggang noong 90s and noong early 2000s, nag-iisa lang ang tulay ng San Juanico na isa sa pinakamahaba at pinakagrandioso na tumatawid talaga ng dagat hanggang sa naitayo ang Cebu-Cordoba Link Expressway sa Cebu. At lately lang, I think 2023 or 2024, na itayo naman ang Pangil Bay Bridge sa Mindanao. So, masasabi natin na the engineers of San Juanico Bridge walk so that the other engineers of today can leap and lay down those great bridges. At napopondohan na siya ngayon ng ating ekonomiya. At dahil nga sa tatag at reliability ng ganitong klase ng mga tulay, asahan na natin na marami pang itatayong ganitong klase ng proyekto sa Pilipinas. Katulad nga ng upcoming na Cavite-Bataan Interlink Bridge doon sa Manila Bay. Kaabang-abang yan at isa sa mga major projects na pinag-uusapan.
which I think drew its inspiration dito nga sa tulay ng San Juanico. And just like that, konting kwentuhan at malapit na tayo sa paanan ng tulay dito naman sa Samar side, sa Samar province. So I think mga 15 to 17 minutes din ang total time pag nilakad ang buong tulay, which is around 2 kilometers, no? At syempre, kung gusto nyo talaga ng endurance at ng health benefits, lakarin nyo ulit pabalik ng Leyte, yung buong tulay. But for us, our plan is sasakay na kami dun sa inupahan naming van, pabalik naman para makarelax-relax ng konti. Pero sa totoo lang, mararamdaman nyo pa ba ang pagod mga kakampo pag nakita nyo talaga to in person at maramdaman nyo ang masarap at malamig na halik ng hangin sa ibabaw ng tulay na ito at ang napakagandang tanawin ng mga isla ng Samar at Leyte. So, ang napaka-interesting kasi dito sa tulay na ito is sinadya siyang maging pahugis S, no, letter S, para sumakto siya dun sa mga isla na paglalagyan ng mga pillars or ng mga poste ng tulay para hindi na kailangan hukayin or magsemento pa ng panibagong bato na paglalagyan nito sa ilalim ng dagat. So napaka ganda ng kanilang engineering plan na ginawa dito sa tulay na ito. But of course, meron din naman siya mga poste sa ilalim talaga na inilatag nila sa gitna ng dagat para mas maging stable yung tulay. What I'm trying to say is that yung shape na niya parang ahas, letter S, yung kanyang shape, ay nagbigay ng dagdag na tourist attraction at creativity dun sa design. Kasi pag nandito ka pumalapit sa dulo ng tulay, matatanaw mo agad kahit na lumingon ka lang sa gilid ng mismong tulay habang bumabaybay, matatanaw mo yung main structure agad. Hindi siya yung straight na pag dumaan ka, hindi mo na siya ma-appreciate yung structure kasi ang makikita mo lang yung kalsada ng tulay. So it's a creative and engineering marvel for me personally, no? At dinagdagan pa nga nila ito ng mga multicolored lights sa gabi. So, unfortunately, hindi na kami nakapaghintay na abutan ng sunset kasi nga meron kaming flight after this. Pero napapansin niyo yung mga maliliit na square na nandyan sa mga railings. Yung maliliit na square na umiilaw na yan is, yun nga, yung mga multicolored LED lighting na nagliliwanag sa gabi. Fun facts naman mga kakampo. Did you know that in 1981, may isang action star, stuntman, ang nagbigay pa ng karagdagang alaala at kakaibang aksyon dito sa tulay na ito. Ito ay si Dante Varona nang tinalon niya ang pinakamataas na bahagi ng tulay na ito, which is around 41 meters above sea level, nang walang safety net at walang harness, walang tali, walang net sa ilalim. Talagang tinalon niya ang gilid ng tulay diretso sa dagat dito sa San Juanico Strait. Para ito sa kanyang pelikula na meron ding title na Hari ng Stunt. So talagang pinatunayan niya na hari siya ng mga action stunts din sa kanyang ginawang eksena dito.
Makikita nyo pa yan sa YouTube, no? Search nyo lang siya. Medyo grainy na or medyo malabo na yung film na recording. Pero talagang legit, no? Nandun siya sa main steel structure doon sa Arco, Tumalon. At ang sabi nga nila, nagtamo nga siya ng mga injuries doon, pero miraculously nakasurvive siya. At alam nyo rin ba na ang halaga ng tulay na ito noong panahon ng 1973 ay umabot sa around $21.9 million. At ang araw ng pagpapasinaya sa tulay o yung inauguration date ay itinaon sa kaarawan ng nag-iisang dating unang ginang Imelda Marcos. Ito ay noong July 2, 1973. At ganito nga daw ang itsura ng tulay paggabi. Merong night show at may mga restaurant din sa paanan para ma-enjoy nyo siya while having dinner. So, whenever you're in Tacloban, Leyte, don't forget to drop by San Juanico Bridge.